Nakita ng chief na lumipad sila palayo at sinabing natutuwa siya na hindi sila huminto. Kung hindi, marahil ay hindi niya sila magiging sapat, kahit para sa isang merienda. Sa sandaling ito, pinapalo ni Xiao si sa hayop, at sinabi niya na nagustuhan niya talaga ito at nagpapasalamat sa kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit sinabi ni Lin sa kanya na ang kanyang termino ng pagkakakulong ay malapit ng magtapos, at ang guro ay naghanda ng isang malaking regalo para sa kanya. At nagtanong siya na pumunta at kunin ang chocolate ice cream na inihanda niya ng may ganoong pangangalaga. Tumakbo si Sai at sumigaw ng may kagalakan na nakahanap siya ng isang swirl ice cream at ipinakita ito sa kanyang kapatid. Sinabi ni Liang kay Xiao na ito ang pinakamahusay na malamig na delicacy sa mundo. Alam niya na mahirap para sa kanya sa loob ng 3 buwan. Kaya espesyal na inihanda niya ito para sa kanya. Hayaan siyang huwag pabayaan ang kabaitan ng kanyang guro. Sumagot si Xiao na siyempre nagpapasalamat siya sa guro at naramdaman niya na nais siyang ipahiya ng guro sa huli. Paano niya haharapin ito ngayon? Naisip niya. Nagtanong si Lin sa kanya kung ano ang mali. O hindi ba siya masaya sa regalo mula sa guro? Ngunit sinubukan ito ni Xiao at nagsimulang sumikat sa kaligayahan. Naramdaman ni Xiao na malamig ito at natutunaw sa kanyang bibig. Ito ay talagang masarap, at tila hindi sinubukan ni Lin na linlangan siya ng sinasadya sa pagkakataong ito. Bigla, dumating si Yuyan at sinabi sa guro na nakapasok na sila sa Wuju. At sinabi nila na sa loob ng ilang araw, ang Medicinal Valley ay magbubukas. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Xiao, napansin niya na kumakain siya ng isang bagay, at ito ay marahil ang huling parusa ng guro. Kailangang magpanggap ng nakatatandang kapatid na mag-enjoy ng labis, ito ay talagang isang tunay na pagsubok para sa kanya, nagtanong si Lin. Medicine Valley. Sumagot si Yuyang na ito ay isang tunay na lugar ng mga pagkakataon, puno ng bihirang mga kayamanan. Lahat ng uri ng mahimalang herbs at natatanging mga gamot ang tumutubo doon. Ito ay isang lugar na hindi maaaring makaligtaan. At bigla, lumabas ang sistema at sinabing natuklasan nito na nakapasok sila sa Yuho at hayaan siyang kumpletuhin ang gawain sa Healing Valley at magdadala ito sa kanya ng malaking mga bonus. Agad na sinabi ni Lin na tila nakakaakit. Naglalakad sila sa paligid sa loob ng ilang buwan nang walang ginagawa. Kaya pupunta sila sa Medicine Valley at tingnan kung ano ang nangyayari doon. Kasabay nito sa silangang rehiyon sa Wu sa harap ng Dragon Gate Guest House, dumating ang mga lalaki. Sinabi ni Yuyang sa guro na ito ang pinakamalaking inn sa loob ng 100 li radius. Maaari silang manatili dito sa loob ng ilang araw at maghintay para sa opisyal na pagbubukas ng Medicine Valley bago magtungo sa loob. Sumagot si Lin na ito ay isang napaka-pamilyar na pangalan sa kanya at titigil sila dito. Pagbubukas ng mga pinto, sinalubong sila ng may paggalang at hiniling na pumasok sa loob, at ibinigay ni Lin ang gawain sa maliit na isa upang maghanda ng isang mas mahusay na silid para sa kanila. Sumagot ang chief na naintindihan niya ang lahat at hiniling sa kanila na umakyat sa pangalawang palapag. Habang tumayo si Xiao, nagtanong siya sa guro kung bakit kailangan nilang magtago ng ganoon. Sumagot si Lin na ngayon na napakasikat niya, tiyak na magkakaroon ng maraming tagahanga. Kung ang kanyang identity ay ihahayag, ang lahat ay tatakbo upang humingi ng mga autographs at pagkatapos ay magiging napakahirap para sa kanya. Napagtanto ni Sua na hindi niya dapat tinanong ang tanong na ito kahit kaunti. Imposibleng maunawaan mula sa taong ito. Ang kanyang pag-iisip ay ganap na naiiba mula sa ordinaryong mga tao. Umupo sa mesa, nagtanong si Lin sa waiter kung anong mga pagkain ang inirerekomenda nila. Sumagot ang waiter na maaari siyang magrekomenda ng ilan sa kanilang establishment signature dishes at ginagarantiyahan na ang lasa ay simpleng authentic at hindi malalampasan. At tingnan natin ang ulam na ito na tinatawag na fried lion heads. Ang lion heads dito ay mula sa isang wild beast na sinunggaban sa yugto ng isang primitive spirit, isang fighting lion. Ang crust ay crispy at napakasarap. At ito ay sugar vinegar carp. At ang carp na ito ay hindi ordinaryo kahit kaunti. Ang katawan nito ay naglalaman ng isang spark ng tunay na dragon's blood. Ang lasa nito ay simpleng hindi kapani-pani walang sariwa at katanji-tangi.
Bigla, tumingin siya at nagtanong kung anong uri ng ulam ito. Pagkatapos ng lahat, naisip niya na napakasarap nito. Sinabi ng waiter sa kanya na mayroon siyang mahusay na panlasa. Ang ulam na ito ay gawa sa karne ng isang ice mouse. Ang bawat slice ng karne ay parang isang snowflake, transparent at crispy. Iyon ang dahilan kung bakit ito tinatawag na iyon, at inirekomenda niya ang pagprito nito sa isang mainit na grill. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga pagkatapos noon at biglang sinabi ni Lin sa kanya na huwag mag-alala. Hindi nila siya iaalok sa ulam na iyon. At sa pagpapasya, sinabi niya na maliban sa snow meat na ito, kukunin niya ang lahat ng iba pang mga ulam at hayaan silang lutuin ang mga ito isa-isa. Nagulat ang waiter dahil ang mga ulam na ito ay hindi na order sa loob ng mahabang panahon. At tila nakatagpo sila ng isang tunay na mayaman na tao. Sinabi niya sa mga panauhin na agad niyang ipapaalam sa kitchen upang ihanda muna ang kanyang mga ulam. Ngunit nagtanong si Sai na ang mga daga ay napakaganda. Bakit sila dapat kainin? Biglang nagtanong si Yuan sa guro, bakit hindi sila maghintay para sa pagbubukas ng Medicinal Valley mismo sa Buffalo Pepper? Sumagot si Lin na hindi niya naintindihan iyon. Dahil ang Medicine Valley ay nagbubukas at ang lahat ay magiging ligaw, tiyak na dapat nilang maranasan ang atmosfera para sa kanilang mga sarili. Sino ang nakakaalam, marahil ay may interesante na mangyayari. Nagulat si Yuan at sinabing ang kanilang guro ay palaging napaka-farsighted. At ngayon hinahangaan siya ng kanyang estudyante. Ngunit bigla, sinabi ni Xiao na, dapat silang maging mas tahimik dahil may nagdidiskusyon sa kanila. Sumagot si Lin na ito ay normal. Marami siyang tagahanga at hiniling sa kanya na hayaan siyang makinig sa kung ano ang sinasabi nila tungkol sa kanya, kung anong mga epic na kwento ang sinasabi nila. Gamit ang kanyang pandinig, narinig niya ang isang tao na nagsasabing problema. Nakilala niya kamakailan ang sumpa na Lin na iyon, ang parehong scumbag. Ang lahat ng kanyang mga pagsisikap sa loob ng kalahating buhay na nakolekta, kinuha lang niya. At sinabi din ng pangalawa na ang parehong bagay ay nangyari sa kanya. Hindi lang iyon, kundi pati na rin 6 na level 7 artifacts, 30 amulets, 5 earth elixirs. Ang lahat ng ito ay kinuha ng walang kwentang Lin na iyon. Hindi nakatiis si Yanya at nagsimulang sumigaw na ang mga taong ito ay nagsasabi ng ganap na walang kabuluhan at naninirang puri sa guro. At tumawa lang si Xiao sa sandaling iyon at napagtanto na si Lin ay minsang naging isang bagay din ng paghamak. At ito ang opinyon ng mga tao. Naisip ni Lin iyon at sinabi sa disipulo na huwag maging padalos-dalos. Malinaw, may isang taong nagpapanggap sa kanya, at tila ang mga taong ito ay naging mga biktima din. At kung nais ni Xiao na tumawa, hayaan siyang tumawa. Hindi na kailangang mag-alala. Agad na tumayo si Xiao at sinabing sila ay mga kaawa-awang bulate lamang. Hayaan lang ang guro na magsalita ng isang salita, agad siyang bababa sa negosyo. Hindi siya mag-iiwan ng isang buhay. Sinabi ni Lin sa kanya na masyadong pinalaki iyon. Nakikinig sa mga boses, narinig nila na sinabi ng mga tsismis na ang pulang isa ay may hindi kapani-pani walang kagandahan at isang natatanging malamig na aura. Ngunit nang makita niya siya gamit ang kanyang sariling mga mata, napagtanto niya na ang katotohanan ay ibang-iba mula sa mga kwento. Malakas siyang naamoy ng hangin at alikabok, na parang siya ay mula sa ilang brothel. Sinabi sa lalaki na tama siya, at sa paghusga sa kanyang maraming taon ng karanasan sa mga lugar ng kasiyahan, ang pulang isa ay sa karamihan ay isang mid-level na produkto. Hindi niya naiintindihan kung bakit pinupuri siya ng mga outsiders ng labis. Sa katunayan, ang mga tsismis ay isang bagay at ang mga mata ay ibang-iba. Sinabi ng susunod na tao sa kanila na ang kanilang mga pagtatasa ay medyo objective na. Nang una niyang makita ang pulang isa, halos naglaway siya sa kanyang mga labi. Ang tagpo ay napakaganda na gusto lang niyang umakyat at kunin ang lahat sa kanyang sariling mga kamay. Bigla, napansin ni Xiao ang isang bagay at nagtanong kay Yuan kung ano ang tinitingnan niya. Sumagot ang lalaki na mayroon talaga siyang buhangin sa kanyang mga mata, kaya hindi siya dapat mag-isip ng anumang masama. Sinabi ni Lin kay Xia na maging mas mapagbigay. Bukod, nagdidiskusyon sila ng isang peking at isang babae. Hindi siya isang babae, hindi ba? Bakit mag-alala ng labis bilang isang lalaki?
Sinubukan ni Xiao na magsabi ng isang bagay, ngunit sinabi ni Lin sa kanya na tila sa wakas ay tinanggap na niya ang pangalan na ito ng Red. Kung hindi, bakit magre-react ng ganoon kalakas? Sumagot si Xia na hindi niya ibig sabihin iyon. Bigla, pumasok ang waiter at sinabing handa na ang kanilang mga ulam at ihahatid niya ang mga ito ngayon. Nang makita ang pagkain, sinabi niya na mabango ito. Nais ng waiter sa kanila ng isang kaaya-ayang appetite, at kung kailangan nila ng anuman, tumawag lamang. Sinabi ni Lin sa mga lalaki na magsimula ng kumain dahil ang kasinungalingan ay ihahayag maaga o huli. Nang umalis ang waiter, sinabi niya na ang mga panauhin na ito ay pamilyar sa kanya kahit papaano. Sa sandaling iyon, nagtanong si Miao sa kanyang uncle kung narinig ba niya na ang lahat dito ay nagkukumpere kay Lin at sa kanyang kumpanya. Ayon sa kanya, ito ang totoong opinyon ng mga tao. Sumagot si Fan kay Maddie na nagsasabi lang sila ng walang kabuluhan. Ang mga malalakas na individual na tulad nila ay hindi gagalawin ng mga chismis at gossip kahit kaunti. Kahit na ang buong mundo ay sumumpa sa kanila, ano ang mangyayari? Nagtanong si Miao sa uncle kung bakit palagi niyang ipinagtatanggol ang idiot na iyon. Sumagot si Fan na hindi na siya magsasalita pa at dapat silang kumain. Ang pagkain dito ay hindi mas masahol kaysa sa kanilang questioning teaching. Nang aalis siya, sinabi niya na napakasarap nito at kumain siya hanggang sa kamatayan. Bigla, nagtanong si Miao sa kanyang uncle kung ano ang tinitingnan niya nang dumaan sina Lin at ang kanyang koponan. Sumagot si Fan na naramdaman niya na ang lakas ng mga taong ito ay hindi may larawan ng malaki, lalo na ang isa na namuno sa kanila. Nagbigay ito sa kanya ng ilang panloob na pakiramdam ng kawalan ng tulong. Tiningnan ni Miao ng mas malapitan at sinabing, hindi ito mangyayari. Isa ba itong virtuoso ulit? Nakatagpo lang sila ng isang immortal at ngayon isa pa. Sumagot si Fan na totoo yun dahil sa oras na ito ang portal ay nagbubukas at maraming malalakas na cultivators ang marahil ay dumarami sa ina ito. At alam ni My Lady na malayo sila sa bahay at mas mahusay na maging maingat. Sa parehong gabi, lumitaw ang mga nilalang sa harap ng inn, at nagtanong ang mandirigma sa iginagalang na pari kung sigurado siya na gusto niyang kumilos ngayon din. Sumagot ang pari, upang pahinin ang pagtutol ng sangkatauhan, ang plano ng Great Destruction ay magsisimula mula sa hotel na ito ngayong gabi. Agad na inutusan ng pari ang mga lingkod na kumilos agad at nagsimulang maghanda para sa pag-atake. Ibinigay ng pari ang go-ahead para sa pag-atake at sumigaw na ito ay lahat para sa kapakanan ng Holy War. Pagbubukas ng pinto, sumugod silang lahat sa hotel sa isang iglap. Sinabi ng pari sa lahat pagkatapos nilang pumasok sa loob na magtipon at maging handa 100,000%. Hayaan silang takpan ng buong hotel agad at sa ilalim ng anumang pangyayari ay huwag payagan kahit ang pinakamaliit na pagkakamali. Kung may isang nakaligtaan, sisirain nito ang buong plano. At ang kanilang Evil Snake Clan ay winasak ang hindi mabilang na malalakas na tao sa frontline sa pamamagitan lamang ng galaw na ito. Lahat ng human cultivator sa ibaba ng antas na iyon ay mululunok ng walang katapusang mga bangungot at hindi na muling gising. At kapag nakumpleto ang array, kahit na dumating ang Great Luo Jensen, hindi niya ito masisira, at ang sangkatauhan ay mahuhulog sa walang hanggang pagtulog. Kinuha lamang ng Reaper at ng kanyang koponan ang kontrol ng buong hotel at naglabas ng isang lason na nagpatamba sa lahat ng walang malay. Nagsimulang sabihin ng pari na kapag nakumpleto ang formation, kahit na dumating ang Great Immortal Luo, hindi pa rin niya ito masisira. Ngunit ang mga lalaki ay hindi pa rin nakaramdam ng anuman at natulog sa kanilang mga silid tulad ng mga patay. Di nagtagal pagkatapos, ang lahi ng tao ay nahulog sa walang hanggang pagtulog, at ang illusory world ng Great Disaster ay nasa labas ng oras. Ngunit sa araw na ito, ang mundo ng Kong ay nagdusa ng malaki pagkatapos ng Sacred Battle. Ang digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at mga halimaw ay nagpatuloy. Ang nakatatanda, nakikita, na ang sangkatauhan ay namamatay na, nagsimulang manalangin at sabihin na nais ng langit ang pagkasira nito. Ngunit bigla, nagbago ang lahat at ang mga ulo ng halimaw ay nagsimulang lumipad lamang sa iba't ibang direksyon. Nagsimulang magtanong ang lahat kung sino ang makapangyarihang mandirigma na ito.
Isang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng madilim na ulap na may hawak na maapoy na tibak at sumagot na siya iyon. Nagsimulang sumigaw ang lahat na siya iyon. Ang Sword God Lin Wuji. At siya ang pinakamalakas na Swordmaster ng Kunlun World. Ang pinakadakilang Daoblade Master sa kasaysayan. At ngayon ay tiyak na nailigtas sila. Ipinakita ni Lin ang kanyang kapangyarihan at sinabing sinuman ang lumabag sa kanilang kaon ay tiyak na masisira. Agad na nagsimulang sirain ni Lin ang mga halimaw. Ang mga sigaw lamang ng mga kaaway at ang sakit sa kanilang mga mata ang narinig. Pagkatapos nito, tumayo si Lin sa malaking bundok at sumigaw na palagi niyang paprotektahan ang Kunlun World. Ang mga mandirigma ay labis na masaya sa kanilang tagumpay na nagsimula silang sumigaw na si Lin ang kanilang dakilang bayani at palagi silang magiging tapat sa kanya. Ngunit ang mga lalaki ay natagpuan ng kanilang mga sarili sa isang illusory world kung saan mayroon lamang sila. At sila ay nasa pangunahing hall ng templo ng kulto ng fire worship. Sinabi niya na ang sumasakop sa trono na ito ay nagpahayag na ang panahon ng paghahari ng kulto ng fire worship ay dumating at ang kapangyarihan ng Supreme Teacher ay walang limitasyon. Ngunit sinabi na ang sagradong apoy ay sinusunog ang langit. Ang pagsamba sa apoy ay ang pinakamataas na karangalan at walang katapusang mga paghihirap at problema. Ang apoy lamang ang sumisikat magpakailanman. Siya rin ay nasa isang illusory world. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.